Tayo ay in a lot of ways witness sa ating mga buhay kung saan ating pwedeng sabihin na tunay ang ating pananampalataya. Tayo din po actually makakapag-assess nun sa ating mga sarili if we really have faith. Okay? May mga sitwasyon tayo sa ating buhay na ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagkilos sa ating mga buhay kung saan kanyang pinapatatag ang ating pananampalataya. Mahalaga po yun na makita natin. If we have faith, experience po natin by the grace of God na nakikita natin yung kanyang pagkilos na tayo po ay tunay na lumalago sa ating pananampalataya sa Diyos. Ibig ko pong inyong makita na sa aking pagsabi ng pinapatatag ay mga sitwasyon sa ating buhay kung saan ang ating faith ay tested at tayo ay tumutugon. Mahalaga po yun, tested yung ating faith, at the same time, we respond, tumutugon po tayo by faith. Okay? We respond in belief, trust, and obedience. Mahalaga po na makita yung tatlong bagay na yun. I respond by faith with belief in God, trusting God, and obeying Him. Okay? So, ito po yung ating makikita sa ating pananampalataya. Dapat kung ito nga ay nakaayon sa Biblia. I believe in God for who He is, for what He commanded, for what He demands, even if I do not see Him. I trust God's word, His will, His desire for me, for I know it will result for the glory of His name and also for my good. I will obey God in any situation or circumstances because I know that obedience will bring glory to His name. Kaya nga po importante, when we look at our lives, do we really believe God? Do we trust Him? And do we obey Him? True, real, saving faith responds this way. I believe, I trust, I obey. Ito ang pananampalataya actually na meron po si Moses na ating makikita sa ating pag-aaral ngayong umagang ito. Ang tanong, ito nga din ba ang klase ng inyong pananampalataya? May pagkilala kung sino ang Diyos, may pagtitiwala sa kanyang salita at nais para sa atin, at ito nga ba ay nagresulta ng pagsunod sa kanyang kalooban? Inyong isipin actually na mabuti, okay? At nawa sa inyong buhay, sa bawat pagkakataon, bawat sitwasyon, bawat lakad ninyo sa inyong buhay, ay inyong nakikita ang inyong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Is it seen? Doon sa tatlong bagay na aking nabanggit. Sabi nga, Romans 1:17, the righteous shall live by faith. Paano ko ba ipapamuhay kung ako ay naging righteous na in Christ by faith? By believing in Him, by trusting Him, and by obeying Him. Simplified na po yun. Siguro sa aking pag-aaral, ito na yung pinakasimple na maihahatid ko sa inyo. Baka meron pang ibang pastor na mas magaling na ma-simplify po kung ano yung living by faith. Siguro pa sa akin, ito na ho yung pinaka-simple. I believe, I trust, I obey. Yun yung tamang faith. Ngayon, kapag wala kang believe kay God, hindi ka magka-trust, hindi ka mag-obey. Simple lang po eh. So makikita actually kung yung ating pananampalataya ngayon ay tunay. At gusto ko na makita ninyo na i-test ninyo ang inyong mga sarili sa inyong buhay sa bawat araw kung ikaw nga nakikita mo yung tatlong bagay na yun sa bawat response mo sa sitwasyon mo. Nawa aking panalangin na kayo nga ay tunay na lumago sa inyong pananampalataya. Siguro, isang example is membership dahil we are going through membership. A lot of people, hindi po talaga naintindihan ang membership ng church. Marami pong mga tao ayaw nito, hindi nila naintindihan, hindi nila nakikita in Scripture. Okay, thinking ng iba actually, gawa lamang ito ng tao, plano lamang ito ng tao. Pero in reality, if we're going to look at the Bible, it is the design of God. Bahagi po ito nung in-establish po ng ating Panginoong Diyos ang local church. Bahagi po yun. Hindi ho siya sinabi sa Bible na, dapat may membership. Hindi po. Pero as an example, at kung paano itinaguyod ang local church ng ating Panginoon, bahagi po yung bagay na ito. Siguro kung i-apply po natin, yung aking tatlong sinabi, believe, trust, and obey. I believe in God that this is His will for the church, for it is indeed written that by His sovereign design, those who come to faith in Jesus Christ will gather and will be one as Jesus prayed for them in John 17. Diba sabi sa John 17, prayer ni Jesus Christ, for as we are one, ang prayer ko, sabi ni Jesus, sila din maging isa. Okay? And that is the local church. So submission and believing, prayer nga to ni Jesus Christ. Design ito ni God. Okay?
I trust in God that His plan for membership is for His glory. For our good as believers, for our good, for our accountability, and for me to show my commitment to God's plan for the church. So I trust to God's calling, to His design for the church. So meron ka ng belief, may trust ka na. Then I will obey God for this is His will for me as a follower of Christ. So mag-submit ako ngayon, mag-obey ako, magpapa-member ako sa church. Magpapa-accountable ako sa church. I will commit myself to the church. I will obey, for it will glorify God. So makikita nyo, even for membership, it's already a sign of faith. Pananampalataya po yun. I believe, I trust, I obey. One act of faith in your life then as a Christian is to be a member of the local church. Tipin nyo na lang, kung inyo titignan yung process po natin, may membership class, okay, may doctrinal class, may book reading po kayo na kailangan yung tapusin yung buong libro. Hindi ko lang alam kung talagang tinapos ng mga nagpa-member ngayon. Pagka hindi, kikidlatan kayo mamaya paglabas ninyo. Okay, I believe tinapos naman po nila. Sinabi po nila yon, sabi nga nila, Pexman. Joke lang po yun. Pero they told me naman that they have finished the book. Kasi tinanong ako actually kahapon Sabi ni Pastor Tito, Brother Jay, may reading sila, di ba? Katulad natin, yung Life in the Father's House ni Wayne Mack. Sabi ko, ay, hindi yun. Kasi medyo malalim yung Wayne Mack na book na Living in the Father's House. Sabi ko, meron sila, yung Tagalog, kay Colin Hansen, yung Balik Tayo sa Church, which is ecclesiology. Okay? So, siguro mas malinaw for all of them at sana naunawaan po nila yung importance po ng church. So, bahagi po yun. Yung pag-prepare action nila, yung mai-interviewin ka sa hierarchy ng mga pastor, di ba? You have to trust God na lang talaga dun Hindi to dahil, sabi lang ni pastor, wala naman ako magagawa. So, they have to trust God, pero hindi sila nakatulog. Puyat po sila, kaya nung Saturday habang ini-interview, natutulog. Joke lang po yan. Not only that, siyempre mag-prepare po sila, may mga fill upan po sila ng mga testimony and all the process actually is an act of faith. Naalala ko nga lang din yung tanong ni Brother Oscar sa isa pong in-interview. Sabi niya, alam naman ninyo na pwede pa rin naman kayo umattend ng Sunday service, Bible study, prayer night, at mga iba pang pagtuturo o equipping sa church. Pwede naman gawin mo ang mga bagay na ito kahit hindi ka member, pero bakit ka magpapamember? Totoo naman, di ba? Pwede naman, hindi ko naman kayo tatabay. Attend kayo ng cell. I'm so happy that you'll attend cell. You're here, I'm happy that you're here. Okay? Kasi po, alam ng isang tunay na mananampalataya na ang church membership ay nais ng Diyos para sa kanila. At ito'y ayon sa kanyang salita. Ang palagi nating basis is not our own understanding, but it is also always should be based on the will of God. Will ni God to Actually, hindi ko naman kayo pinipilit na magpa-member dito sa church, but I want you to say, ito yung aking sasabihin, I want you to be truly committed to Christ in following Him. Because through membership, being part of the church, will show na ikaw talaga ay committed na sumunod sa ating Panginoon. Siyempre, sa ating church, if you are committed, siyempre may rebuke, may correction, may discipline tayong ginagawa kung hindi ka lumalakad ng tama. At alam mo na importante sa iyo yun, kaya maganda nga yung sagot kahapon na kailangan niya daw makorek. Kailangan po nating makorek. Siyempre, if you are part of the church and member of the church, may correction kasi biblical Pero siyempre, hindi ibig sabihin kung hindi ka member ng church, hindi din kita iko-correct. Iko-correct kita, i-rebuke kita. Pagsasabihan pa rin kita sa mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Okay? Pero siyempre, hindi naman kita pwedeng ibaba sa ministry dahil hindi ka naman mag-serve. Pero alam mo yan, nakakalungkot dahil part of faith po yun Kasi alam po ng mananampalataya na ito'y nais ng Diyos sa Kanya, ayon sa Kanyang salita. Kaya siya magtitiwala sa ating Panginoon, sa Kanyang direksyon, sa Kanyang disenyo para sa isang church at dapat siyang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon para sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. So even in church membership, bahagi po yun. Belief, trust, obedience. Remember this truth dahil makikita natin ito sa pananampalataya din ni Moses. And we have seen that dun sa lahat po ng ating mga inaral na mga characters dito po sa Hebrews chapter 11.
Siguro balikan lamang po natin yung ating pag-aaral, Hebrews chapter 11, verse 23 to 29, but we will be studying verse 27 to 29. Pero basahin po natin ito, dahil ito po yung topic, lahat about Moses. Sabi po dito, by faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents, because they saw that the child was beautiful, and they were not afraid of the king's edict. By faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. By faith, he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible. By faith, he kept the Passover, and sprinkled the blood, so that the destroyer of the firstborn might not touch them. By faith, the people crossed the Red Sea as on dry land, but the Egyptians, when they attempted to do the same, they were drowned. So, puntahan po natin yung ating outline. Naaral na po natin yung dalawang bahagi, yung fearless faith in verse 23, world-rejecting faith in verses 24 to 26, and then trusting in the Lord faith, verses 27 to 29. So atin naaral na po yung faith ng magulang ni Moses, kanyang fearless faith, yung pananampalataya ni Moses, na sinunod niya ang Diyos kesa sa mundo. Ngayon natin makikita ang kanyang pananampalataya in terms of trusting God. Okay? At ito ay nagresulta ng pagsunod at pagbibigay kalawalatian sa ating Panginoong Diyos. So, kung atin pong titignan lamang yung Hebrews chapter 11, 27 to 29, makikita po natin na mahati ito sa 3 bahagi. So, 3 parts muli ito. Kaya aralin po natin ito lahat, and medyo mahaba po ito, baka mga 12 tayo matapos. Okay? So, una, by faith, he left Egypt. Second, by faith, he kept the Passover. Thirdly, by faith, the people crossed the Red Sea. So, isa-isahin po natin ito. Number 1, faith that trust. Number 1, yung verse 27, by faith he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as being him who is invisible. So mahalaga maunawaan po natin dito kung anong paglisan muna yung tinutukoy ng writer. By faith he left Egypt, not being afraid of the anger of the king. So meron pong differences kung kayo po ay magbabasa ng mga commentaries, iba-iba po yung kanilang mga interpretation dito po. So, yung una, departure ba ito nung sinabi sa Exodus chapter 2, verse 15, when Pharaoh heard of it, he sought to kill Moses, but Moses fled from Pharaoh and stayed in the land of Midian, and he sat down by a well. O yung pangalawa, na pag-alis, kasi twice po umalis sa Egypt si Moses. Tama po ba? Yung una, yung nakapatay siya, nung bata-bata pa siya, around 30 years old yata siya that time. Yung pangatlo, yung Exodus. Okay? Yung pangalawa po kasi nakatuon sa Exodus chapter 12 verse 33 to 51. Yung actual Exodus, yung pag-alis niya doon. Kung ating titignan, ang unang departure, may malaking question dahil sabi sa ating text sa Hebrews 11:27, not being afraid of the anger of the king. Nagko-contradict po kasi ito, naglalaban yung passage po ng Hebrews 11:27 sa Exodus chapter 2 verse 14. Sabi po kasi sa Exodus 2:14, he answered, who made you prince and judge over us? Do you mean to kill us as you killed the Egyptian? Then Moses was afraid and thought surely the thing is known. So natakot siya doon sa pangyayaring iyon at maaaring alam na ng lahat yung kanyang ginawang pagpatay. After that, verse 15, si Moses ay umalis sa Egypt. Diba? Sabi nga, pumunta siya ng Midian, na ito daw ay pagpapakita ng kanyang takot. Ito po yung concern ng ibang mga commentator in terms of their view na mas pinapanigan nila yung pangalawang interpretation kung saan ito daw yung Exodus ng Egypt. Okay? Pero magiging concern dito ay ang hindi pagsunod ng writer sa progression ng mga pangyayari. So kung ating aaralin maigi, parang hindi yata ito chronological order. Okay, dahil ang Hebrews chapter 11 is chronologically, 'di ba, na ginawa, sunod-sunod, 'di ba, yung kanyang pagkaka-design ng kanyang letter. Dahil after Hebrews 11:27 sa verse 28, yung story na po ng Passover. Ano ba nauna? Passover o yung Exodus?
Passover, syempre. Una-una yung Passover bago yung Exodus. Namatay muna lahat ng mga firstborn sa Egypt, and then after that, that is the Passover, and then after that, Exodus. So sa order sa Hebrews 11:27 to 28, kung interpretation yung 27 yung Exodus muna, so magiging hindi siya chronologically ordered. So nauna, kung ating titignan, interpretation nila, nauna yung Exodus than the Passover, which is not going to be right in terms of order. Another problem, kung Exodus ito, bakit kailangan pa sabihin ng writer, may fear si Moses kay Pharaoh? Kung sila ay paalis na talaga, dahil mismo si Pharaoh ang nagpalayas na sa Israel. Actually, wala nang fear nung kanilang Exodus. At sinabi, not fearing Pharaoh, magiging questionable po yun. Sabi po sa Exodus 12:31 to 32, then he summoned Moses and Aaron by night and said, up, go out from among my people, both you and the people of Israel, and go serve the Lord as you have said. Take your flocks, your herds, as you have said, and be gone, and bless me also. So pinalayas na sila nung namatay po yung mga firstborn. Ibig sabihin, meron na siyang freedom to move away. Ba't kailangan pang sabihin ng Hebrew writer, ng writer po ng Hebrews na not fearing Pharaoh, wala na pong kailangan ikatakot pa. In Exodus, yung Exodus po mismo, yung pangalawang pag-alis ni Moses sa Egypt, he left Egypt not in fear, but because of God's victory over Pharaoh. Kung ang unang pag-alis ngayon ang tamang interpretasyon, chronologically, bakit sinabi pa rin ng writer not being afraid of the anger of Pharaoh? Okay? Na nasabi sa Hebrews 11:27. Pero sasabihin naman, sinabi po kasi sa Exodus chapter 2:14, Moses was afraid. So meron din pong contradiction siya in terms. Okay? Actually, may magandang explanation po dito si Richard D. Phillips. Nasabi sa Exodus na may fear si Moses, pero ito ay hindi fear kay Pharaoh. Okay? Yung pag-alis po niya, yung una niyang pag-alis, nabanggit nung writer na may fear, pero hindi kay Pharaoh mismo. Ang kanyang unang pag-alis sa Egypt is by faith. Yun po yun, not because of fear. May fear siya dahil nakapatay siya at dahil baka mabalitaan ito. Not on Pharaoh itself. Fear niya dahil malalaman ng lahat, at fear niya na parang hindi yata tama yung aking ginawa. Okay? Malinaw po yun, dapat maging malinaw yun. Nagkaroon siya ng fear dahil nakita niya na hindi tama yung kanyang ginawa dahil hindi yun yung plano ng Panginoon. Kasi wala pa siyang instruction kay God eh. He moved on himself na feeling niya, alam niya magiging deliverer siya ng Israel at that time, pero hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi po ni Richard D. Phillips, at maganda po yung explanation niya dito, sabi niya, and I quote, yes, the Exodus account says Moses was afraid, but he clarifies, we should not think it was fear of Pharaoh. His living then was by faith, since he knew that God had called him to deliver the people. Through Moses' abortive attempt to free the people had failed. And yes, Moses became afraid. But his faith in God overcame his fear, and he left to await the Lord. Nagkamali siya eh. Nakita niya yung kanyang pagkakamali sa kanyang ginawa, sa kanyang pagpatay. Dahil hindi yun yung plano ng Diyos para iligtas ang Israel. Kaya siya umalis. Okay, mukhang mali ako dito Meron death penalty ito na pag pumatay ng isang Egyptian, death penalty. Mukhang mali ito. Di alis na lang ako. Antayin ko na yung plano ng Panginoon. So he trusted God in a way sa kanyang pag-alis and magsasubmit na siya sa kalooban ng Panginoon. Mahalaga po na maunawaan po natin ito. That Moses acted in faith as the Lord led him out of Egypt. Ang Diyos din naman po yung kumilos sa kanya na umalis po ng Egypt para ma-prepare po siya. Alam niyo ba kung ilang taon siya na nasa Midian? 40 years. Sipin niyo yun, 40 years siyang binago. Kumbaga parang ano siya doon nireboot ni God. For how many years siya ay na-train sa thinking ng Egypt, di ba? Naral niya ang lahat ng pag-aaral ng Egypt, and then for 40 years, naging shepherd lamang siya. Binago talaga siya. Kaya nga kung mapapansin niyo nung kausap niya na si God sa burning bush, hindi ako magaling magsalita.
Nag-aral siya sa Egypt, hindi siya magaling magsalita. Dahil binago na siya ng Panginoon, hinumble na siya ng Panginoon, at nakita niya na yung kanyang kawalan. So for 40 years, actually, it was an act of faith. Isipin mo na, teka lang, deliverer ako. Siguro for the first year, okay, siguro within a year, pababalikin ako ng Panginoon. Isipin mo yun, 40 years. Ako, 46 years old. So all of my life, parang alam mo yun, I was just in the desert. Trusting in the Lord, submitting to the Lord, waiting upon the Lord. Pero kung ating titignan, tama po yung unang interpretation, ito po ay chronologically ordered. Kung inyo pong titignan yung progression, kung inyo maalala lamang, sabi sa Hebrews chapter 11, verse 25 to 27, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin, he considered the reproach of Christ greater than than the treasures of Egypt, for he was looking for the reward. Then verse 27, tama po ito, by faith he left Egypt. Nagpunta po siya ng Midian. Not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him, okay, who is invisible. Kasi nakatingin siya kay God eh. Yun yung importante. Kamali ako, ngayon titingin na ako sa Panginoon at mag-submit na ako sa Kanya. So makikita natin, ito po yung importansya ng makita natin when we read Scripture, importante po na unawaan natin siya. Nagbigay po ako ng time to introduce this and to give you an interpretation para magkaroon din po kayo ng idea. When you read the Bible, intindihin po natin, basahin po natin. Okay? Para maging tama din po yung ating understanding with the Word of God. Lastly, maging sa buong discussion ng writer about Moses, makikita natin yung progression nito. Tingnan po natin kung maalala nyo lang Hebrews 11, doon sa part nung kay Moses, yung binasa natin kanina. By faith, his parents hid him. By faith, he chose God's people over Pharaoh's house. By faith, he left Egypt for Midian. By faith, he kept the Passover. By faith, he led the people through the Red Sea. May progression. Okay? So makikita natin, tama yung pagkakadiscuss dito, actually, nung writer, kung paano niya ipinapakita yung pananampalataya ni Moses at kung ano yung dapat nating matutunan sa kanyang buhay. So, makikita natin kung tama yung interpretation, magiging tama din po yung ating application. So, ating makikita lamang dito ang patuloy na panawagan ng writer sa mga Hebrew Christian at that time na sila ay mapangunahan palagi ng kanilang faith at hindi ng takot. Kasi yun yung problem, di ba, ng mga Hebrew Christians. They are persecuted ni King Nero at that time. Galit siya sa mga aanuhin siya. Kumaga may persecution siya. May mga persecution din sa mga Pharisees, sa mga Sadducees at that time. Siyempre, nakakatakot yon. Kasi pinapabalik sila to their old ways. Pero sabi ng Hebrew writer, hindi. By faith, kung takot man kayo, by faith, labanan nyo ito. Tumayo kayo sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Believe in God, trust in God, obey God. Katulad nung ginawa ni Moses. Kasi without obedience, kung ating titignan, it then questions your faith. Di ba? Hindi ka nag-obey, bakit? Sabihin natin na, alam mo yun, lack of faith, mahina yung faith, kailangan mo lumago, or baka wala ka talagang faith. Kaya nga importante, paulit-ulit po ako, importanteng makita natin in our lives, kung tayo po ay Christian, it should be marked with obedience, pagsunod, pagtitiwala sa ating Panginoon. Di ba sabi sa Hebrews chapter 11, without faith, it is impossible to please God. So every disobedience, maaari po ito, every disobedience is a sign of lack of faith or no faith at all. Ganun po kasi yung pamumuhay ng mga unbelievers. They don't have faith, so they live a life of disobedience. And not only that, kung sinabi po nga, without faith, it is impossible to please God. So every disobedience displeases God. Simple lamang po yun eh. Huwag po natin i-reinterpret yung tamang interpretation. Di ba sabi nga natin, the Bible is clear. Part of the characteristics of the Scripture, it is clear. Clear po yun eh. Disobedience displeases God. It does not give glory sa kanyang pangalan. Pero sabi nga, kung ikaw ay tunay na Christian, sabi nung writer,
sa Hebrews chapter 10, verse 39. But we are not of those who shrink back. Alam mo yun, we don't shrink back, we don't back off in terms of our faith. We follow, we obey God. Sabi nga, for those who shrink back, alam mo yung mga disobedient, walang faith, they are destroyed. But we are of those who have faith and preserve their souls. We have faith because we believe. Ano susunod? We trust, we obey. Kasi minsan, kapag in-interpret natin ito, may faith ako eh. Anong klaseng faith? Is it a faith that truly believes in God? Is it a faith that truly trusts God? Is it a faith that truly obeys God? Kasi lahat po talaga ng tao, sasabihin po nila may faith. But what kind of faith? Mahalaga po na makita natin yun. Kung tayo ay tunay na Christian, we will not shrink back. We will continue to follow God. At sa ating verse na inaaral, sabi ng writer, bilang example, si Moses, ano ang pananampalataya ni Moses? Sabi niya doon, by faith he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Moses endured. Siguro ito yung mahalaga makita po natin doon sa Hebrews 11. Wala ba akong passage doon? Wala, no? Okay lang. Meaning po ng endured, he continued in faith. He strived, he persevered. Nagpatuloy siya na nananampalataya sa ating Panginoon. He continued to believe in God. Paano to dinescribe? Yung kanyang pagpapatuloy sa kanyang pananampalataya sa Diyos, seeing Him who is invisible. Trusting eh. Di ba? So he continued in faith, believing in God. Alam niyang may Diyos kahit hindi niya nakikita. So may trust siya sa ating Panginoon. Despite of the anger of Pharaoh, Moses continued to look upon God. Hindi inalis ni Moses ang kanyang tingin sa ating Panginoon. Nakikita natin na may problema tayong kinakaharap, may mga tao tayong in some way na nagpa-persecute sa atin, in some way sa ating buhay, may mga tao na laban sa ating mga pananampalataya. Hindi man nila tayo naintindihan o naunawaan, hindi tayo nagpapadala dapat sa tao o kahit kanino man, kung hindi ang ating tuon ay ang ating Diyos lamang. We see God. Di ba? Minsan, yun yung mahirap eh. Ang pinakamahirap at pinakasitwasyon palagi ng isang mananampalataya, hindi nila na nakikita si God, hindi pa nila na naalala na may Diyos. But ito, makikita natin kung paano nag-persevere, nag-continue yung faith ni Moses. He endured. Ibig sabihin, he continued, he persevered, na hindi, may Diyos. May Diyos. Kasi every disobedience, kung ating titignan, pagkalimot sa Diyos. Tama ba? Do you believe me? Yun po yung sinasabi sa Scripture. You are not to believe me, but you are to believe in Scripture. Every disobedience, ibig sabihin lamang nun, tinatanggal nyo si God sa picture. Pagpapakita yun ng disbelief. Kaya na po nakakatakot yun eh. At tapos kung ang buhay mo, araw-araw, palaging puno ng disobedience, di ba, ang dami natin disobedience. Tapos walang repentance, nakakatakot. Kaya you have to check your life eh. Faith is not just a profession that I believe God. Faith here, sinasabi ng writer sa Hebrews chapter 11 at pinapakita sa atin, faith has substance. Makikita natin at madidefine natin kung anong faith. Ang faith, belief, trusting, and obeying. Sabi ko nga, di ba, kapag nag-sin, repentance. Because the Christian life is a life of repentance. Lord, forgive me. Kasala po ako. Then believe again. Then trust in Him. And then obey Him. Ganun po yung cycle natin. Ganun po yung dapat na pamumuhay natin. Hindi yung tamang nag-repent ka, tapos mamaya-maya, ayun ka na naman, disobedient ka na naman. Para niloloko nyo naman yata si God na nun. Di ba? Kailangan meron pong understanding that I see God who is invisible, submitting to Him in everything. Kung ating titignan, ganito din po yung pananampalataya ni David nung kanyang hinarap si Goliath. Totoo na malaki si Goliath, kaya nga niya pangalan Goliath. Naman may Goliath ba? Meron niyang maliit na Goliath, ano?
Pero sa Pilipinas lang yun. Dahil ang mga Pilipino, puro kalokohan. Pero mainly kapag sinabi natin Goliath, ano naisip nyo? Maliit, malaki. Siyempre malaki, di ba? Okay? At si Goliath, in some way, alam natin that he is a mighty warrior. Marami na itong pinatay. Pero si David ba nakatingin kay Goliath? Actually, nakapikit siya the whole time. Okay. Hindi, alam niya, malaki si Goliath. Alam niya si Goliath, mighty warrior. Pero David believed God, trusted God, obeyed God. Di ba? Do you see how faith works? Sabi nga sa 1 Samuel 17:45, then David said to the Philistine, kay Goliath, "You come with me with a sword and with a spear and with a javelin." Tama, talagang warrior. May sword, may spear, may javelin eh. "But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied." So dito makikita natin, he believed that God is more powerful than Goliath. He trusted God na, hindi, ayaw ng mga Israel na labanan ka't patayin ka, ako ang papatay sa'yo. Anong ginawa ni David? Pumunta siya, hinarap niya si Goliath, anong ginawa niya? Tumakbo siya palayo? He obeyed God. Kasi he defied God, kailangan mong mamatay. He obeyed God and killed Goliath. Mahalaga po na makita natin, this is how faith works. It is not just a profession. It is faith that does not shrink back, but continues to believe in God. Mahirap ang ating mga sitwasyon. I do believe, mahirap. But if we believe God, may word siya sa kanyang scripture, paniniwalaan natin yung kanyang salita, pagtitiwalaan natin yung kanyang mga pangako, at i-obey natin kung ano yung kalooban ng Diyos at hindi yung kalooban ng ibang tao o pananaw ng ibang tao, ano man ang sabihin ng ibang mga tao, ang susundin pa rin natin ay ang kalooban ng Diyos. That is faith. Huwag niyong isipin palagi yung sasabihin ng ibang tao. Ang iisipin ninyo palagi as a Christian kung ano yung nakikita ng Diyos sa atin bilang isang taong mananampalataya. Naalala ko na, nagkikwento nga ako kay Lennox tsaka kay Colleen yung importance ng reminding yourself yung iyong identity. What is your identity? That we are Christians. That we are followers of God. In every step, in every situation, in everything na ating pinagdadaanan sa ating buhay, iyong tatandaan lamang palagi na ikaw ay Kristiyano. Kapag Kristiyano, anong ginagawa ng Kristiyano? Nagdi-disobey? Hindi, di ba? Ang isang Kristiyano, he believes in God, he trusts in God, he obeys God. In everything, whether it may be in the family, kasi minsan, ang thinking ng iba, nanay, tatay ako ang authority, gagawin ko ang pwede kong gawin sa anak ko. Hindi. You are a Christian first. You are a follower of Christ. So, ibig sabihin, kaninong panuntunan dapat ang gagawin ko para sa aking anak? Panuntunan ng Diyos. Hindi ko panuntunan ng Diyos. Because I believe in Him, I trust Him, and I will obey Him. Kunyari daw, ikaw, nag-work. Kaninong panuntunan ang dapat mong sinusunod? Yeah, may rules po yung pinagtatrabahuhan natin, but in everything, para magawa mo lahat ng rules and regulations ng company mo, you are a Christian. If you are, you believe in God, you trust in God, you obey God. Mahalaga po na makita po natin ang bagay na ito. At sa example ni Moses ng faith, atin din ngayon makikita kung ang ating pananampalataya din sa Diyos ay tunay. Hindi ko sinasabi magiging perfect yung faith ninyo. Kasi, di ba, progressive sanctification po tayo. Bawat sitwasyon, tinuturuan tayo ng Panginoon para lumago pa. Kung nagkamali, parang si Moses, di ba? Kamali siya eh. Kasala siya sa Panginoon, pumatay siya. Dapat di niya ginawa. Pero nag-submit siya kay God. At ganun din tayo. If we sin, we are to repent, submit to God, and follow Him. Hindi po magiging perfect, lalo na ngayon. Kunyari, pakinggan ko yung preaching na ito about this. Believe, trust, obey. Actually, hindi nyo magagawa yun. Every day. But you are to, and you are to be reminded na ito yung dapat kong pananampalataya sa Panginoon. Okay? Kung hindi dapat po, may nakikita tayong progression sa ating paglago.
Na sa bawat araw, nakikita mo palagi ang Diyos, kahit na marami pang challenges, kahit pa maraming mga sitwasyon na nangyayari sa iyo. Siguro, in my life, maraming pagkakataon na ang aking pananampalataya ay nasubok at tunay na out of the grace of God, patuloy niyang ako pa rin tinuturuan, tinutuwid at kinokorek at sa pagpapaalala ng Diyos sa akin na tumingin lamang sa Kanya palagi. Okay? Siguro ang aking pananampalataya, as I assessed it by the Lord's grace through the years, it indeed grew. Siguro yung pag-attend ko na lang ng hierarch, alam mo yun, parang, alam mo yun, nakatira ko sa Caloocan, na-travel ako, and then, magkukumit ako. I believe that I have to attend a church. I believe na yung word ni God is faithfully preached in hierarch. Marami naman churches sa Novaliches eh. Meron din naman in Samoy, for sure, maayos doon. Pero I believe, trusted na, okay, kahit magastos yung pamasahe, I trust God. Wala naman akong pera at that time. Tama lang palagi yung pinagkakaloob ng Panginoon, but I obeyed Him. Maging yung pagkapastor ko eh. Alam mo yun, ba't mo naisip magpastor? Alam ko believe God na parang tinatawag ako dito eh. Meron siyang plano for me eh. I trusted Him, lapit ako kay Pastor Bob, gusto ko po sanang magpaalam kung pwede po akong pumasok for full-time ministry. Ay hindi, muna. Wag muna, so I was denied. Dahil bago pa lang ako, kasi 2001 ako pumasok, 2003 nag-apply ako. So, di ba? After 2 years sa hierarch, mag-apply ka kagad for full-time. Parang ang kapal nga ng mukha ko. Habang binabalikan ko nga yun. Oo nga, no? Parang 2 taon pa lang akong Kristiyano. Gusto ko na agad magpastor. And then 2004, I applied again. And then I was again denied. And then 2006, kasi boyfriend-girlfriend na kami ni Del ng 2005, 2004, 2005, nagplano na ako mag-asawa noon. So, kinasal ako 2005, 2006. Sabi ko, talagang desire ko, Lord, talaga maging pastor. Hindi na wala sa isip ko talaga siya. Paulit-ulit si God, Jay, magpastor ka. Mag-aral ka na mag-aral. Wala akong ginawa kundi mag-aral lang dati. Kahit hindi pa ako pastor. Aral lang ako ng aral. So I prepared everything, lahat pinapakinggan ko. Lahat ng mga teaching, pakinig lang ako nun. And then at the time, nasabi ko, okay, hindi na ako magkapaalam kay Pastor Bob, pero panawagan naman ni God sa akin mag-aral ng school, Bible school. So, I believed in God, trusted God, obeyed God, paalam ako kay Pastor Bob. Pastor Bob, hindi po ako magpaalam for pastoral ministry, pero pwede po ba ako mag-aral sa isang school? Ito po yung mga inaisip kong papasukan na school. Alin ho, kasi ATS, IGSL, tsaka Cubao Reformed. So, yung tatlo yung present ko sa kanya. Tapos sabi ni Pastor Bob, talagang plano mo talaga mag full-time. Sabi ko, talaga yun yung nasa desire ko po ng heart ngayon eh. Sige, kung gusto mong mag-aral, di habang nag-aaral ka, mag full-time ka na. Doon ako nag-full-time. And then I was introduced 2006 in the full-time ministry, 2007, Albay. I believe, I trusted, I obeyed. Hindi po ganun kadali. Ngayon lang, kung pababalikin ako that time, syempre may panawagan si God. Pero ang hirap po maging pastor. Even in Albay, pupunta ka mag-isa, yung church plant ka mag-isa. I was only 4 years in the ministry, in church. Then mag-church plant ako. I believe, I trusted, I obeyed. Dito, nung pinadala ko sa BSL, sabi nga na sa akin ni Pastor Oscar kasi wala nakakaalam, that time, kung sino yung assign dito sa BSL, nobody knows. Si Pastor Bob lang ang nag-decide ng lahat ng ito. Dumating ako from Albay, kahapon, meeting ngayon, sabi ni Pastor Bob, Jay, I'm assigning you to BSL. Pwede kong sabihin, ba't hindi na lang ito? Nandun lahat kami mga full-timer Baka pwede ko sa Boracay. Pero hindi To be honest, nakakatakot po mag-pastor sa inyo dahil I was only 31 years old. And this is an old church. Kasi mas matagal pa kayo sa hierarch Mas matagal pa nga kayo sa Bread of Life kung saan kayo nagsimula At hindi ko kayo kilala. At malaki pong difference yung may church na at yung mag-church plant. Gusto ko church planting kasi lahat abide by my rules. Kasi church planting ka Ito, may katigasan yung ulong tao dito
At totoo naman yon, di ba? You are all witnesses to that. But I believed, I trusted, I obeyed. Despite of all those difficulties. Hindi nyo lang alam yung mga difficulties ko, but I believed, I trusted, I obeyed. Even in my masteral, di po madali mag-aral. Nagapastor pa ako dito. But I believe God has a calling for me to study. I believe, I trusted, I obeyed. At marami pang iba. And I do hope you try to assess your life that way. Did you believe? Did you trust? And did you obey? Kasi maganda po na makita natin yon as a progression of our faith, na hindi tayo yung magaling, pero yung grace ni God na siyang nag-sustain sa atin to do all of those things na napakahirap pagdaanan. Hindi po lahat ng sa ating buhay madali. At I do believe a lot of you are going through a lot of things na napakahirap po. And I believe that. And I'm one with you dun po sa mga mahirap na pinagdadaanan po ninyo sa inyong buhay. But having that faith to come to believe in God, you are to believe in Him, you are to trust Him, and you are to obey Him, ano man ang mangyari sa inyong buhay. Mahalaga po ito kaya ako po sinishare. Hindi po dahil magaling ako, pero nakita ko in all those times, it was the grace of God. Alam niyo ba kung ilang beses kong sinasabi sa asawa ko, alam mo Han, kung sa totoo lang, kung pipiliin ako, ayoko talaga mag-full-time na. It's really hard Pastoral ministry is a lonely ministry. Ito yung position na alam niyo yon, hindi ka naintindihan because you understand the Word of God, hindi ka maintindihan ng mga tao, kaya magkikriticize sila sa'yo. But you have to believe in God. Ayoko na mahulog sa sitwasyon na parang iwa-water down ko yung Word ni God. No. I have to trust, I have to believe, I have to obey. So you have to assess your life. Tumutugon nga po ba kayo sa inyong sitwasyon, sa inyong buhay na may tunay na pananampalataya? If you are, then learn from that, build up your faith, at sa mga dadaan pa na pagsubok, kayo ay mapapalalahanan palagi kung sino ang Diyos. At kayo ay patuloy lamang na tumingin sa Kanya. Look unto God. Napakabuti po ng Panginoon, tumingin lamang kayo sa Kanya palagi. Tumingin lamang po kayo sa Kanya palagi. Hindi po sa sitwasyon, hindi sa mga tao, kundi harapin ang buhay ng walang takot, kundi dapat ikaw ay puno lamang ng pagtitiwala sa Diyos. Katulad po ni Moses. He endured as seeing Him who is invisible. Yun po yung faith. At ito po ay napakahalagang pagpapaalala para sa ating lahat kung ano po ang pananampalataya. Number 2, faith that trusts. Number 2, verse 28, by faith, he kept the Passover and sprinkled the blood so that the destroyer of the firstborn might not touch them. Ating makikita muli yung klase ng pananampalataya na mayroon si Moses at ito ay ang patungkol sa Passover naman. Siguro para sa iba, kung hindi nyo man alam yung story ni Moses, si Moses ay tinawag ng Diyos na palayain ang Israel sa Egypt, pero palayain ang Israel sa Egypt pero makikita natin, this will be against Pharaoh. At dahil sa katigasan ng puso ni Pharaoh, ang ating Diyos, nagpadala ng 10 plagues. Kaya alam niyo yung 10 plagues. So, pinarusahan ng Diyos yung Egypt because of that. Sabi nga sa komentaryo ni Richard D. Phillips, yung 10 plagues po daw na ito, sabi niya, ito po ay paglaban doon sa visible gods ng Egypt. Yung pangalan daw ng God of Nile is Happy, yung si Hek, the God of Frog, si Ra, the Sun God, at iba pa. So ano ba yung 10 plagues na ito? Blood, frogs, gnats, lice, livestock, boils, hail, locust, darkness, and yung pinakahuli, the death of the firstborn. At yung last plague ng Diyos, upang hindi dumating ang death sa firstborn sa Israel, kailangan daw ito ng blood. Okay? Alam natin na from the beginning pa lang, sa Genesis, kailangan ng sacrifice. Kasi kay Adam and Eve, ano yung ginawa? Para sila ay ma-clothe in righteousness, kailangan ng sacrifice. Nag-sacrifice si God ng animal at yung animal skin, iklinode kanila Adam and Eve. So from the start pa lamang, may blood. At ito din yung ini-establish ngayon ng ating Panginoon dito
sa story ni Moses sa Exodus sa pamamagitan ng Passover. Siguro buksan po ninyo yung inyong mga Bible sa Exodus chapter 11. Hindi ko na po isinama ito dahil medyo mahaba i-gawin sa PowerPoint. Exodus 11, stay lamang po tayo doon. Titignan natin yung mga maraming passages dito para makita lamang po natin yung progression ng story. Verses 1 to 6, sabi dito, "The Lord said to Moses, Yet one plague more I will bring upon Pharaoh and upon Egypt. Afterward, he will let you go from here. When he lets you go, he will drive you away completely. Speak now in the hearing of the people that they ask, every man of his neighbor and every woman of her neighbor, for silver and gold jewelry." And the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians. Moreover, the man Moses was very great in the land of Egypt, in the sight of Pharaoh's servants, and in the sight of the people. So Moses said, "Thus says the Lord, about midnight I will go out in the midst of Egypt, and every firstborn in the land of Egypt shall die. From the firstborn of Pharaoh who sits on his throne, even to the firstborn of the slave girl who is behind the handmill, and all the firstborn of the cattle, there shall be a great cry throughout all the land of Egypt, such as there was never been, nor ever will be again." So lahat, sabi nga, firstborn of the slave girl. Sino ba yung slave ng Egypt? Siyempre, hindi kapwa Egypt. Mga Israelita. And the great crowd throughout the land of Egypt. Throughout the land of Egypt. Saan ba nakatira yung mga Israelita? Sa Egypt. Okay? So dito makikita natin, siyempre isipin, hindi, yung curse na ito para sa Egypt lang. Hindi. Throughout all the land. Even up to the slave girl. But verse 7, ito makikita natin yung plano ng Diyos para sa Israel. Sabi niya, "But not a dog shall growl against any of the people of Israel." Narinig niyo na yung growl ng dog? Narinig niyo na si Cookie? Mag-growl? Sabihin, wala kayong maririnig na kahit na anong, siyempre, kapag may namatay, mag-iiyakan, anong gagawin ng mga tao? Anong mga aso? Tatahol sila, mag-growl sila, di ba? Dahil marami silang naririnig. Kahit tayo, kanina nagkakantahan tayo, si Cookie walang ginawa kundi tumahol, di ba? Kaya dinala dito sa tabi namin ni James para hindi siya tumahol. Ibig sabihin lang, not a dog shall growl against any of the people of Israel. Dahil walang mamamatay sa inyo. Either man or beast, nor you may know that the Lord makes a distinction between Egypt and Israel. Ang galing ni God, di ba? At ito instruction ito kay Moses. Ito yung mangyayari, ito yung gagawin mo, ito yung dapat mong believe, trust, and obey. Then in Exodus 12, dito in-institute yung Passover. Basahin po natin yun. Sundan niyo po ako sa chapter 12. "The Lord said to Moses and Aaron in the land of Egypt, This month shall be for you the beginning of months." Ito po yung institution ng Passover. "It shall be the first month of the year for you. Tell all the congregation of Israel on the 3rd day of this month, every man shall take a lamb according to their father's houses, a lamb for a household." Ito po yung instruction. Dapat may lamb per household. Parang ako, sa family ko kay Del, kung meron kasama namin doon pang ibang tao sa bahay na yun, 1 lamb for my whole household. And if the household is too small for a lamb, then his nearest neighbor shall take according to the number of persons, according what each can eat. You shall make your count for the lamb. Your lamb, ito naman yung distinct description about doon sa lamb na kanilang isa-sacrifice. Your lamb shall be without blemish. A male, a year old, you may take it from the sheep or from the goats. And you shall keep it until the 14th day of this month, when the whole assembly of the congregation of Israel shall kill their lambs at twilight. Verse 7, "Then they shall take some of the blood and put it on the 2 doorposts and the lintel of the houses in which they eat. They eat it. They shall eat the flesh that night, roasted on fire, with unleavened bread and bitter herbs, they shall eat it. Do not eat any of it raw or boiled on water, but roasted." Kaya dapat tayo roasted palagi yung its head with its legs, inner parts. You shall let none of it remain until the morning. Anything that remains until the morning you shall burn. In this matter you shall eat it. With your belt fastened, again, dinidescribe kung paano nila kakainin yun. Belt fastened, your sandals on your feet, and your staff in your hand, and you shall eat it in haste.
It is the Lord's Passover. For I will pass through the land of Egypt that night, and I will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and all the gods of Egypt. I will execute judgments. I am the Lord. The blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you, and no plague will befall you to destroy you when I strike the land of Egypt. Galing ni God, no? Actually, every time na nababasa ko ito, namamangha ako na kung paano in-establish that everything in the Old Testament, it points to Jesus Christ. God gave instruction, Moses believed God, trusted God that no plague will befall them, obeyed God, for He gave the instruction to all Israel. This is faith that trusts the Lord. Kita nyo kung anong klaseng faith? May instruction, he believed, he trusted, and he obeyed. Ito din ba yung klase ng pananampalataya ninyo? Tunay na nakikinig sa Diyos, kinikilala ang Diyos na siya ay Diyos, nagtitiwala sa bawat pangako ng Diyos at sa kanyang salita, at sinusunod ang kalooban ng ating Diyos. Siguro malinaw na sa marami na ang Passover, tinuturo din sa atin yung gagawin ni Jesus para sa ating kaligtasan. Sabi nga ng writer sa Hebrews, sa chapter 9:22, indeed, under the law, almost everything is purified with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Kaya nung sinulat ito ng writer ng Hebrew sa Israel at that time, yung mga Hebrew Christians that time, alam nila ito. Kailangan may blood. At naalala din nila na si Jesus Christ, kanyang inala yung kanyang sarili. Kaya in Christ, because of His blood, His sacrifice, we are forgiven of our sins. There's no death. Physical death lang yung ating mararanasan. Not spiritual death, dahil hindi po tayo mahihiwalay sa ating Panginoon. Sabi nga ni Philip Hughes sa kanyang commentary, as the Passover lamb was required to be perfect, unblemished, and its sacrifice was the moment of the people's moving from bondage to liberty, so Christ is the fulfillment of all that was symbolized by this event. Jesus Christ is the Lamb of God, our Paschal Lamb, whose precious redeeming blood, like that of a lamb without blemish or spot, because Christ lived a perfect life, and who through His death has destroyed the power of the devil, our spiritual Pharaoh, and delivered us from lifelong bondage. Sabi nga sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. You sin, walang forgiveness, walang belief kay God, walang faith kay Jesus Christ, resulta neto, death. Pero sabi nga, kung meron man kung kamatayan man ang kabayaran ng kasalanan, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Salvation is of the Lord. Our only hope in life is Christ. So if you are not yet in Christ, you will die. Physically and spiritually, you will be eternally punished in hell, eternally be separated from God. Kaya you have to think about it. Yung panawagan po ng salvation ay napakahalaga. Kailangan nyo pong makita at tanungin ang inyong sarili ngayon, ako nga ba ay tunay na kay Kristo Jesus? Dahil upang ang tao ay mapatawad sa kanyang mga kasalanan, ang tanging pag-asa lamang ninyo ay si Kristo Jesus. Dahil inalay ni Jesus ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo bilang pambayad sa ating mga kasalanan. I do hope you truly have come to faith in Christ para din ninyong makita yung kahalagahan po ng inaaral natin dito sa Hebrews 11 kung ano ang tunay na pananampalataya. Kasi kung wala din kayong true faith, parang, alam yun, hindi nyo maintindihan din yung Hebrews 11 eh. Bakit nga ba mahalaga na ma-define ko yung faith? Kasi nga, para malaman ninyo kung inyong faith ay tunay. If you believe that faith is just profession, then you are wrong. Kailangan nyo pong makita na ang faith, katulad po ng mga example na ibinigay po dito sa Hebrews 11. Lastly, faith that trust. Verse 29. By faith, the people crossed the sea, the Red Sea on dry land. But the Egyptians, when they attempted to do the same,
were drowned. Sa tagpong ito, ating makikita na ang faith ni Moses ay naging faith na rin ng bayan ng Israel. Dito din makikita ang example na ipinakita niya na naging magandang halimbawa para sa lahat. Makikita natin dito yung story na ito sa Exodus chapter 14. Kung meron po kayong mga Bibles, pwede nyo pong puntahan doon. So ang Israel ay umalis na ng Egypt. Ito po yung Exodus. May instruction muli ang Diyos kay Moses na sila ay mag-encamp facing the sea. Hindi siya pinapunta doon sa land of the Philistines dahil yun yung pinakamadali to go to the promised land. Sa kabilang side sila pinapunta, facing the sea. At muli, yung puso ng Pharaoh ay tumigas at sila ay hahabulin para patayin. Sinabi na ni God ito kay Moses. Ito ang mangyayari. Pero sa simula ng ating makikita, yung takot na meron yung bayan ng Israel sa palarating na pagsalakay ng Egypt. Sabi doon sa Exodus 14:10 to 12, verse 10 to 12, when Pharaoh drew near, the people of Israel lifted up their eyes. Yan ang problema. Tumingin sila. And behold, the Egyptians were marching after them, and they feared greatly. So ito yung sitwasyon na actually, ikaw nga naman makikita mo, no? Yung buong army ng Egypt, paparating sa'yo at papatayin ka. Nakakatakot talaga yun. Sino ba lang hindi matatakot doon? Okay, kunyari, nandito tayo ngayon, no? Tapos nakita mo, nandun siya sa may Tagaytay. Layo pala. Magaling pala yung mga mata nila. No? Ibig sabihin, nakikita, nandyan lang yon, di ba? Nakikita nila eh. And then sabi doon nila, and the people of Israel cried out to the Lord. They said to Moses, kawawa na naman si Moses, is it because there are no graves in Egypt that you have taken us away to die in the wilderness? What have you done to us in bringing us out of Egypt? Is not this what we said to you in Egypt? Nabi ko na sa iyo eh. Mga tao, no? Walang pagbabago hanggang ngayon. Ganon pa rin tayo lahat eh. Ganon pa rin tayo eh. Leave us alone that we may serve the Egyptians. For it would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the wilderness. Kawalan talaga ng faith. Makikita natin yung, alam mo yon, may 10 plagues na, nag-offer pa sila ng lamb, may Passover institution, ito pa rin sila hanggang ngayon. Nakakawa, no, yung Israel. Kaya si God, pinarusahan sila, 40 years nga kayo dyan. Kasi talagang kawalan ng faith nila eh. Wala po silang pagtugon ng tama. Pero paano tumugon si Moses? Pinag-usapan natin dito si Moses eh. Okay, natakot ba si Moses? Sabi niya, nga, dami na ito, kanya-kanya na ito, bahala na kayo. Tapos takbo na siya. Hindi gano'n si Moses. Tama kayo, ang dami nun ah. Pero hindi po yun yung pagtugon ni Moses. Ano yung sabi ni Moses sa kanila sa verses 13 to 14? Moses said to the people, fear not. They were greatly feared eh. Takot na takot sila eh. Fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord, which He will work for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall never see. Grabing pangako, di ba? Napakagandang pangako eh. Kaya nga, you just have to trust, you have to believe, you have to trust, and obey. Hindi mo na ulit makikita yan, last na yan. Promise, last na. The Lord will fight for you. Hindi nyo kailangan lumaban. You don't have to hold anything. And you have only to tumahimik lang kayo. Huwag na kayong magsalita pa ng kahit na ano. Just trust in the Lord. So Moses believed God dahil may sinabi ang Diyos sa kanya patungkol dito at kung ano ang dapat niyang gawin. Moses trusted God kahit man parating na ang mga Egyptians, si Moses ating makikita, hindi natinag ang kanyang pananampalataya. Hindi siya tumingin sa dami ng Egyptians. Kanino siya nakatingin? To God, sa ating Diyos lamang. Moses obeyed God. Kanyang in-encourage ang mga tao na huwag matakot, kundi maging matatag upang kanilang makita ang kaligtasang gagawin ng Diyos. At meron siyang pangako. The Egyptians whom you see today, you shall never see again. The Lord will fight for you, and you have only to be silent. Mahalaga na makita natin dito ay hindi lamang ito pagtawid sa Red Sea. Kasi minsan doon tayo naiiwan eh. Ayun, galing, tumawid sila sa Red Sea. Okay? Pero ito po, ginawa ni God ito for His glory.
Makita po naman natin yun. Kasi sabi po dito sa Bible, sa Exodus 14:17, I will get glory over Pharaoh. Yung glory niya eh. Yun yung pinakamahalaga. Kasi minsan ang tao, pagka binasa yung story ni Moses doon sa Red Sea, ay, ang galing talaga ni God, pero wala pa rin faith. Disobedient pa rin. Wala pa rin pag-trust. Wala pa rin pananampalataya. Kundi ang kanyang paghayag ng kanyang sarili dito sa sitwasyon po na story na ito, dun sa narrative dito, sa mga nangyari noon, ay magdulot nawa sa atin ng tunay na pananampalataya. I believe God. Kung kaya niyang hawiin yung Red Sea, gagawa siya ng paraan din sa aking mga sitwasyon, sa aking mga problema. Kaya niyang hawiin yung Red Sea. You just have to believe. You have to trust. And you have to obey. Kung ipinakita na ng Diyos kung sino siya at lahat ng ginawa ng Diyos sa Egypt, ang dami niya na nagawa eh. Parang ito yung isa pa eh. Muli sa tagpong ito, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, kanyang kaluwalhatian sa lahat, sa buong bayan na ng Israel at sa Egypt. Witness na silang lahat eh. Kasi around 2 million eh. Yung Israel, akala nyo 10 lang yung tumawid? Hindi po, 2 million yon. Kumbaga, million po yung tumawid doon sa sea na yun. Ganun po. Bakit sila na-stop? Dahil merong pillar of fire. They were stopped by that, by God. Sabi ni God sa Exodus 14:16, ano yung gagawin niya para maligtas ang bayan ng Israel? Lift up your staff and stretch out your hand over the sea and divide it. Uy, totoo kaya yun? Hindi ganun si Moses. He believed, he trusted, he obeyed. Ano nangyari doon? Okay? Sabi nga, that the people of Israel may go through the sea on dry ground. Sabi nung teacher ko nung college, yung sa religion, low tide. Tapos, kasi alam ko yon, binasa ko sa kanya tong Exodus 14, sister, sabi dito on dry ground. Oo, nag-dry dahil nag-low tide. Sabi ko, paano po yun? Wall of water in left at sa right. Tumahimik na siya. Tapos sabi niya, ikaw na magturo. Hindi niya sinabi yun. Hindi niya po sinabi yun. Pero yun nga eh. Then Exodus 14:21-22, Moses stretched, sumunod na siya ha? Kita nyo, Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord drove the sea back by a strong east wind all night and made the sea dry land. All night. Ibig sabihin, nung ginano niya, it took time for everyone to see. Hindi siya instantaneous na nangyari. So, all Israelites were there, all Egypt was there, yung lahat ng army, nandun din si Pharaoh, nakita niya kung paano dinidivide ng Diyos yung sea. So that they may see my glory. So that they may believe who God is. Yun yung Diyos natin. Alam niyo ba ang Diyos natin, napakamakapangyarihan? Then, nakakalungkot po if you will not believe, and if you will not trust, and if you will not obey. Napakagaling po ng Panginoon natin eh. So, ano ba yung request ni God sa atin? To believe, to trust, to obey. Sabi doon, and the people of Israel went into the midst of the sea on dry ground, the waters being a wall to them on their right hand and on their left. Pero sarap ng pero kakalungkot lang yung Israel eh. After that, reklamo. Pagdating ulit, nandun na sila sa kabilang lugar. Reklamo. But, in that instance, yung Israel po, they believe God, they trusted Him, they obeyed Him. Alam mo yun, nakakatakot din yun, ha? Ikaw kaya pa, lakad ka dun. Paano kung bumagsak ito? Di ba? Siyempre, actually, anong pipiliin mo? Lumakad doon o patayin ka ng Egyptians? So, siyempre, actually, they believed, they trusted, and they obeyed. Kaya nga sabi sa Hebrews 11:29, by faith, okay, the people crossed the sea as on dry land. It was by faith. But the Egyptians, when they attempted to do the same, were drowned. Makikita natin yung resulta ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Opposite eh.
Di ba? Makikita natin, people crossed the sea as on dry land, but the Egyptians, when they attempted to do the same, were drowned. Dahil yun po yung punishment ng ating Panginoon. That will be the last time that you will see the Egyptians. Dahil pinatay na ni God yung mga army niya. In application, makikita natin ang dalawang example dito sa ating pag-aaral. Yung faith ni Moses that believes, trust and obey, at ang kawalan ng pananampalataya ni Pharaoh at ng Egypt. Anong pananampalataya meron kayo? May faith, pero does not believe, trust, and obey. Yun yung professing Christians. Kaya po may sinasabi tayo mga professing Christians. They just profess, but they don't obey, they don't trust, they don't believe. Or maaari din na kayo ay wala talagang faith kay God. Walang faith kay Jesus Christ. Kung wala, obviously, walang kaligtasan. Ang resulta, kamatayan. Eternal separation from God. Kung may faith, anong resulta nito sa buhay mo bilang isang mananampalataya? So inyong tanungin ang inyong sarili, ito nga ba ay nagresulta ng belief, ng trust, ng obedience? Evident ba ito? Hindi ko sinasabing perfectly, but consistently. Consistent na. In your life, palagi kang nagbibilieve, palagi kang nagtatrust, palagi kang nag-obey. At nag-grow ka sa aspect na yoon. Nag-obey ka. Palago ka ng palago. Hindi perfectly, hindi ko sinasabing magiging perfect tayo dito. Kasi even at the end, pag mamamatay na tayo, yung faith pa rin natin, matitest eh. But nag-grow dapat tayo. Ganun ba yung inyong pananampalataya? So aking dalangin na inyong masuri mabuti ang klase ng inyong pananampalataya upang kayo rin ay magkaroon ng kasiguruhan sa inyong kaligtasan. Katulad ni Moses, he believed in God, trusted God, obeyed God. Nawa ito yung klase ng inyong pananampalataya din. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong biyaya sa aming lahat. Sa inyo pong pagbibigay linaw sa inyong salita sa amin. Especially sa example na inyo pong ibinigay kay Moses. They were given to us, Lord God, all these things, Lord, na ginawa po ninyo in the past para maging example sa amin, para maging lesson sa amin ngayon, para may apply namin ngayon sa aming buhay. At tunay kami, Panginoon Ama, na makasunod sa inyong kalooban. At kami tunay na tumugon ng may pagbibigay, Panginoon Ama, ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Lord, life is not about us. Lord, life is not about what we want, what we desire, but life that you have given us in Christ. It changes, Lord God, yung buhay po namin. Dahil ang buhay po namin ay nakatuon lamang sa kung ano ang inyong kalooban para sa amin. At ito ay sundin, paniwalaan kayo, pagtiwalaan kayo, at bigyan kayo, O Diyos, ng kaluwalhatian sa aming buhay. Sa lahat ng sitwasyon, Panginoon Ama. Lord, tulungan niyo po kami na ito nga po ang aming tunay na maging buhay sa inyong harapan. Magkaroon po, Panginoon Ama, ng resulta, ang tunay naming pagkilala kay Kristo. Buhay na nagtitiwala, naniniwala, at sumusunod sa iyo, upang kami ay tunay na makapagbigay, O Diyos, ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Maraming salamat. I pray for everyone. Lord, we pray for your protection, especially from sicknesses, Lord God, dahil marami po nagkakasakit this week, Lord God, na nakaraan. I pray for each one, for their growth, for the books, Lord God, that I have read. Nawa, magbigay po ito, Panginoon Ama, ng more understanding of who you are, of your will, and of your desire for us. And help us, Lord God, in the coming days to truly walk in righteousness, to grow in holiness, to submit to you and honor you. Bless us, O God, until we meet again next week, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.